Good evening po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ngayon ito pong si Professor Clarita Carlos ay inilagay sa National Security Advisor ni Pangulong Marcos. So bago yan mga kababayan, ay kung kayo ay bago pa lamang po sa ating channel, ay mag-subscribe na po kayo. Maki-like and share at click na rin po ninyo ang notification bell para tuloy-tuloy po kayo updated sa ating mga bagong video. At kagaya nga po ng ating pag-usapan ngayon, ay ito pong si Professor Clarita Carlos ay inilagay po ni Pangulong Bongbong Marcos dyan po sa National Security Advisor. Pagka sinabing National Security Advisor, mga kababayan, iyan ay advisor ng Pangulo patungkol po sa seguridad o maaring panglabas o pangloob na pangseguridad ng ating bansa. Yan po ang trabaho ng National Security Advisor. Yan ay nakadepende sa report ng National Intelligence ng ating bansa batay sa mga assessment o monitoring sa loob at labas ng ating bansa. Yan po yung function ng National Security Advisor. At ang posisyon na yan, mga kababayan, katunayan ito nga po ang sinasabi ni Professor Clarita Carlos. Ang security, akala natin, ay tungkol lang sa ibang bansa, sa mga pinag-aagawang dagat. Ang security talaga ay malapit sa atin. Yan po yung sinasabi niya. Food and security, energy security of the air that you breathe. Yan talaga, sabi niya. Human security is national security. So yun po yung statement ni Professor Clarita Carlos, mga kababayan. At alam ninyo, mga kababayan, ito pong si Professor Clarita Carlos ay retired professor po ito ng UP, ay pinili ng Pangulong Bongbong Marcos dahil malawak po ang kanyang karanasan tungkol po sa local at foreign policy. Yan po. Pero sa ngayon, ay nakakagulat lamang, mga kababayan, ay hindi pa nga nakapupo o hindi pa nga naka-position ang ating bagong administration, ay mayroon na kaagad na mga grupo na bumabatikos nito. Hindi ko alam kung ano po ang ibig nilang sabihin. Kaagad na nagre-react itong mga elementong ito. No? Bakit daw kinukusyon? Bakit daw babae ang inalalagay dyan sa National Security Advisor? Yun po yung isa sa mga reklamo ng mga elementong ito. Hindi natin alam kung ano pong gustong sabihin nila dyan. Bakit daw babae ang inilalagay dyan? Kaya siyempre nakakagulat naman, mga kababayan, na hindi pa nga nakaupo o hindi pa nakapwesto, tinanggap pa lamang po yung posisyon, ay agad nang mayroon ng bumabatikos. Si Professor Clarita Carlos, mga kababayan, ay bihasa po siya sa larangan ng politika. At hindi question para sa kanya yung posisyon ng National Security Advisor. Sapagkat kaya nga po niya tinanggap ito, sapagkat alam niya po yung trabaho niya. Ang Pangulong Marcos ay may kapangyarihan na pumili sa gusto niyang
ilalagay sa posisyon katulad ng National Security Advisor. Yan po. Kaya kung wala tayong magagawa kung pinili ng Pangulong Marcos si Professor Clarita Carlos, sapagkat si Pangulong Bongbong Marcos, siya po ang Commander-in-Chief. Kahit anuman ang ating nanaisin, pero wala po tayong magagawa dyan sapagkat karapatan po ng Pangulo yan ang pagpili ng kanyang mga itatalaga saang mang posisyon dyan sa ganyang gabinete. Isa pa sa mahalaga din dito mga kabayan ay ang tiwala ng Pangulong Marcos doon kay Professor Clarita Carlos. At ganun din po ang tiwala ni Professor Clarita Carlos sa ating Pangulo. Vice versa. Ganun po yung mahalaga dyan. Yan ang isang pinakamahalagang bagay na nagkakaroon ng pagkakatiwala ang isa't isa sa kanila. Kasi mahirap naman po yung itatalaga mo yung isang tao na wala ka naman palang tiwala. Di po ba? Kaya maraming dahilan kung bakit lumalabas agad ang mga negatibong mga elemento dyan sa pagkapili ni Professor Carlos dyan po sa National Security Advisor. Kaya sana naman, pakiusap ko lang, ay bigyan naman ng pagkakataon na makapag-umpisa at nang makita kung paano magtatrabaho itong ating bagong administrasyon. Huwag naman babatikusin kaagad. Sapagkat wala po tayong magagawa dyan . Ang Pangulong Marcos ang may karapatan ng pumili sa alinmang ilalagay na posisyon dyan po sa kanyang mga gabinete. Yan po yun. Hindi po pwedeng kunin ng Pangulong Marcos na hindi qualified. Alam natin yan mga kababayan. Hindi po pwede talagang kukunin ng Pangulong Marcos kung hindi qualified sa posisyon. Yan po. Si Professor Carlos ay retired na political science professor sa UP, bihasa sa foreign policy, at local at foreign. Alam na alam niya yung kanyang trabaho. Yan po yun. Ang aking palagay dito, mga kababayan, sa aking palagay lang, ay mayroon talagang mga gusto lang manira dyan agad. Palibhasa ay kilala na natin itong mga grupong ito, mga kababayan. Itong mga grupong ito na kilala na natin dahil nga po dyan sa kanilang mga ginagawa kahit sa panahon pa ng kampanya. Yan po yun, mga kababayan. Isa na dyan, yung mga terorista, yung mga komunista, yung mga anti-Marcos, o yung mga hindi tumanggap sa pagkatalo sa eleksyon. Yan po, mga taong ang tawag na ay hindi pa nakaahon, hindi pa nakapag-recover sa kanilang sarili mula po sa eleksyon. Yan po yung mga taong yan. Itong mga terorista, komunista, kahit ano pang mabuting gawin dyan ng gobyerno, masama pa rin po sa kanila yung gobyerno. Walang ibang mabuti ang pinaglalaban sa mga taong ito. Yan ang nangyayari dito, mga kababayan. At alam nyo naman na itong
mga elemento na ito nga na sinasabi ko na masasama ang budhi nito. Itong mga taong ito ay gusto lamang sirain itong papasok na administration. Kaya hindi pa nga nakaupo, ay babanatan na nila kaagad. Yan po yan ginagawa sa mga taong ito. Mga negatibong tao. Pero kung ang inyong paniniwala ay ganyan nga, ay wala na po tayong magagawa dyan. Nasa inyo na po yan. Basta gagawin ng bagong administrasyon ang kanilang obligasyon. Kung ayaw nyo sa hindi, bahala kayo. Ayun nga, sinasabi dyan na pwede naman kayong mga ibang bansa. Yan po yun mga kababayan eh. Kung ayaw nyo, di mga ibang bansa kayo. Subukan nyo mamuhay doon sa ibang bansa. So, dahil dyan mga kababayan ay ang hindi lang maganda pakinggan dito ay inilagay pa nga lang sa posisyon ang isang gabinete, uupakan na kagad. Hindi makapaghintay kung paano magtatrabaho ang tao. Ay hindi naman po pwede na kayo ang ilalagay dyan. Yan ang gusto niyo sabihin na kaya ninyo binabatikos, Professor Carlos, binabanatan niyo kaagad. Ibig bang sabihin, interesado kayo sa posisyon niya? Ay lalo namang hindi kayo po pwede doon kasi wala namang kayong alam sa katulad sa nalalaman ni Professor Clarita Carlos. Pambihira po yan mga kababayan. Una, si Professor Clarita Carlos ay bihasa niya yung kalakaran dyan sa UP. Kasi saklaw niya yung national security posisyon eh. Ano ba yung mga kalakaran dyan sa UP? Ay di ba talamak yung mga terorista dyan? Mga komunista dyan? Alam, kilala at identify na kaagad ni Professor Clarita Carlos itong kalakaran dyan sa UP. Kaya nga yung mga ibang mga kabataang professor dyan ay galit na galit sila kay Professor Clarita Carlos. Hindi natin alam kung may inggit kasi nga naman ito si Professor ay Clarita Carlos ay retiradong professor dyan sa UP at napagbigyan pa ng magandang tsansa na magtrabaho bilang National Security Advisor dyan sa Malacanang. Yun po yun mga kababayan. Isa na dyan, posibleng inggit. Kaya yung mga sino man dyan, yung mga taong umaatake sa ating bagong gabinete na si Professor Carlos ay tigilin na po ninyo. Tigilan na ninyo. Sapagkat wala po kayong magandang ma-share na mabuti dyan po sa ating pamahalaan. Pag ganyan ang mga utak ninyo. Yan po yun mga kababayan. Itong issue na ito, nagmula pa noong nagpili na ang Pangulong Marcos ng ganyang gabinete. Mayroon na kaagad reaction kung natatandaan ninyo. Si Vice President-elect Inday Sara Duterte. Ay di ba nung ilagay siya dyan sa DepEd, mayroon na kaagad bumabatikos na hindi raw qualified. Dapat daw yung bihasa sa edukasyon ang ilalagay dyan.
O, wala din pong kaibahan dito ha, sa talaga ni Professor Carlos diyan sa National Security position. Wala nang mabuti ang mga taong ito na hindi man lang, inuulit ko po, makapaghintay kung paano magtrabaho ang mga taong ito diyan sa administrasyon ni President Marcos. Oh, di ba? Kaya kilala na ang mga elementong ito. Ito yung mga taong mga grupo ng mga terorista, komunista, inuulit ko po, at yung mga anti-Marcos, yung mga dilawan, hanggang ngayon hindi pa naka-move on. So yan po ang mga problema sa mga taong ito ay mahirap naman na kayo ang masusunod. Hindi po kayo pwedeng susundin ng administrasyon Marcos sapagkat hindi po kayo ang naihalal ng taong bayan. So yan po. Kaya dito po lamang ay nahuhubaran na kayo ng maskara. At huwag kayong magagalit sa akin mga kababayan sapagkat itong ating sinasabi ay totoo po ito na nangyari. Na dapat pagbigyan ninyo yung mga gabinete dyan na pinili ng Pangulong Marcos. Hintayin ninyo o bantayan ninyo kung ano ang mga mali. Pwede kayong mag-react doon. Pero ngayon, na hindi pa nakapwesto, ay pinili pa lang, magpapalabas na kayo kaagad ng reaksyon. At mas marunong pa kayo sa Pangulong Marcos. Yun eh. Kaya, yan lang naman, mga kababayan. Gusto ko lang mayroon lang akong idadagdag dito, mga kababayan. Ito pong Cebu, maiba naman tayo sa ating pag-usapan. Ito pong Cebu, ngayon, si Governor Gwen Garcia ay nagpalabas po ng executive order dyan sa Cebu na hindi na sila pwedeng gumamit ng face mask basta nasa mga open air na. Maliban na lamang po sa isang office na naka-air condition ay doon po lamang ni-required yung face mask. At tama naman po yun sapagkat kung talagang bakunado naman ang mga tao, lahat, wala na pong pangamba dyan sa sinasabing COVID-19 na yan. Ako pabor po ako dyan. Ang required ngayon, kung nasa loob ka ng kwartong aircon, opisina, din sa Cebu, inuulit ko po, ay face mask. Pero sa open, ay hindi na po kailangan ang face mask. At kung nasa karamihan tao, doon po lamang kailangan ng face mask. Pero actually, napakaluwag na po yan. Na doon sa mga open air, halimbawa, saan-saan ka nagpunta, hindi naman crowded. Open air naman. Hindi na po kailangan nila yung face mask. At sana ganun din po ang mangyayari dito sa Maynila. Kasi kung ang face mask na yan, at saka yung mga protocol, hindi naman sa tinututulan natin yung protocol ng DOJ, PhilHealth, ng DOH. Total naman ang
COVID-19 ay nakalipas na 2 taon, bagamat hindi pa tapos talaga yung pandemya natin. Pero wala naman pong mga kasong malalala na dumadami pa dito sa atin. Kaya pwede na pong luwagan yan. At sana gawin dito sa Maynila yan, yung ginawa sa Cebu. Ay kasi kung ang COVID na yan, kung sakaling lalala pa, masisira na naman uli ang ating ekonomiya. Ay mas maganda na yun na wala naman na masyadong kaso dyan. At kung mayroong mga kaso ng COVID ngayon, pero masyado ng kukunti. Yan po yun. Kaya pabor ako na katulad sa ginawa ng Cebu na hindi na gumamit ng face mask. Doon na lamang sa mga pili ng mga lugar, sa mga looban ng mga opisina, the aircon. So yan po yun. So good news po yan para po sa mga taga Cebu. Yan lamang po at hanggang susunod po natin na video. God bless you all.